Di ko alam bakit pa nagkakaganto. Oo nga, bakit nagkakaganyan si Roque? Hoy, Roque! Bakit ka nagkakaganyan? Opo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako na mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe sa ating channel para lagi kayong updated, huwag niyo pong kakalimutan. Yan. Opo. Ha? So, eto na nga mga kababayan. Naku, kumana na naman si Roque. Na imbis na ipagtanggol niya yung sarili niya, ewan ko ba? Diba? Puro na lang bunganga eh. Oh, Roque, papasukin na natin to. Pero isa muna. Bakit daw nagkakaganyan si Roque? Sa panga? Di ko alam bakit pa nagkakaganto. Oo nga! Si Roque, nagkakaganito. Ayan oh. Roque, anong problema mo? Oh, pasok! Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte minahal ang taong bayan dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong niyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente si Rodrigo Roa Duterte. Tuwad Committee, humanda na kayo at lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat ngayon. At dahil ako naman po ay nabigyan ng Panginoon na maglingkod sa inyong administrasyon, kinagagalak ko po na pinagsilbihan ko hindi lang pong inyong administrasyon, kundi ang sabayan ng Pilipinas. Nako po! Himayin natin. Pasok! Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte minahal ang taong bayan. Ay naku, nabola lang. Hindi minahal kita mo ngayon, napakarami na. Napakarami ng galit oh. Bakit? Ang daming mga lumabas na mga issue. Diba? Noong pa man yan, kaya lang marami talagang mga bobong tao. Sabihin mong minahal nino. Ayo lang yun, hindi kami. Ewan ko sa mga nanonood dito. Dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Nako, bola na naman to. Isang malaking kasinungalingan na mahal kayo ni Digunyo. Kung totoong mahal kayo, di sana walang Michael Yang at walang Bato at walang Bongo. Diba? Kaso mga kababayan, nako po, yung mga pangako ni Digong, ganun pa rin naman, walang nagbago. Maliban sa pananakot at mga kurakot tulad ng Parmali, nasangkot na naman yung kaibigan nila at katropa nila na si Michael Yang. Anong pagbabago ron? Ikulong nyo na siya kung kinakailangan. Naku, naghahamon pa. Ikulong na raw siya. Bakit namin ikukulong? Nandiyan naman ang ICC. Naghihintay lang sa kanya. Di ba? Di na. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Nakong, kapal na mukha Anong karapatan mo magsalita ng ganyan para sa kanya? Kung hindi siya hihingi ng tawad, kailan pa? Kung kailang nandoon na siya sa malayo at binitbit na ng ICC, doon pa? Teka muna, di ba dapat ngayon pa lang habang nabubuhay pa siya? Kasi pag namatay na siya, nako, ang magmamana mga anak niya. Sama mo na ang hanggang kalampakan ng lahi niya. Sigurado yan hindi makakalimutan ng mga Pilipino ang pinaggagawa niya. Ikaw din, kasama ka. Lahat ng ginawa mo na tinakasan mo, nasan ka nga ba? Hindi ba tinakbuhan mo yung mga pinaggagawa mong katarantaduhan dito? Bakit nagtatago ka kung malinis ka? Diba? Yun. Kalma. Baby.
naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tuloy. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad. Naku, tahimik na kamut. Ay, naku. Katarantaduhan yan, ha. Huwag kayong maniwala dyan. Walang tahimik na komunidad nun. Marami takot na lumabas nun. Baka mapagkamalang kang adik ka, lalo na kapag bungal ka. At lubog ang mga panga. Kasi yun ang basihan nila para masabing adik ka. Kaya ikaw kung wala ka pa na postiso, magpagawa ka na. Kasi itong mga ito, tandaan nyo, yaan ang masasabi nilang kayo talaga ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Ako, salot. Alam niyo mga kababayan, salot? Sino? Bakit wala na si Peter Lim? Bakit nasaan yung mga malalaki? Nakilalang mga mga drug lord sa bansa. Hindi ba't mga mahihirap lang na Pilipino ang kanilang mga pinagpapatay? Si Roque, marami tong kaso. Wanted na to dahil sa pakikipagkutsaba sa Pogo. Bakit wala rito? Kasi alam niya makakahon nito. Kasi alam niya yung katarantaduhan niya. Kasi kung totoong walang kasalanan to, dapat hindi tumakas to. Di ba mga kababayan? Aloy. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente. Nako, anong pinakamamahal? Kayo lang nagmamahal dyan? At yung mga ibang mga DDS na hanggang ngayon tatanga-tanga pa rin? Si Rodrigo Roa Duterte. Tuwad Committee, humanda na kayo! Nako, kita mo, nagbabanta pa. Ano paghahandaan nila? Bakit? Kailangan paghandaan si Digong? Excited kami na malaman kung ano ang katotohanan at kung paano niya ilulusot yung kanyang mga katwirang misang mainit, misang malamig, misang kasinungalingan, misang katotohanan. Di ba, mga kababayan? Pinaglolo ko lang yung mga tao ni Digong pero sa Quadcom, sigurado hindi mangyayari yon. At lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Bagyo? Bagyo, takot nga. Kailangan doon lang sa Senado dahil doon lang may kakampi. Anong bagyo doon? Never nga namin narinig na nakapagsalita yun ng kakaiba. Kasinungalingan, oo. Pero yung katotohanan, pinipilit niyang iliko. Nasaan ang pagiging bagyo ron? Kung isang pilantod na Digunyo aaten sa Quadcom, yari na. Magkakaalaman na to, it's. Maraming salamat, Mayor. At dahil ako naman po ay nabigyan ng Panginoon na mag-link. Yan na naman, ginamit mo na naman ng Panginoon. Samantalang, Diyos ko po, hoy, alam mo ba kaso? Kaso mo, human trafficking at illegal gambling. Yung Pogo, kasama mo si Cassandra Leong. Ano nangyari? Tinakbuhan mo. Bumalik ka kaya rito ng naku. Sasampalin kita ng burat. Diba? Coach sa inyong administrasyon. Kinagagalak ko po na pinagsilbihan ko hindi lang pong inyong administrasyon, kundi ang sambayan ng Pilipino. Nako! Yan na nga ba sinasabi ko, sambayan ng Pilipino daw. Sasampalin kita ng burat. Naniniwala ba kayo? Naniniwala kayo rito? Sa bagay, yung mga tropa neto, bumaliktad na. Nagpalabas ka ba naman ng pulburong video na alam mo naman peke, di ba? Yung ba yung pagsisilbi sa mga tao na lasunin mo ang isipan sa isang kasinungalingan na pinapakita nyo? Hindi ko magets yun, ha? Pero yung mga nanonood, gets na gets ka nila. Dahil alam nila na sinungaling ka. Di ba? Muli, opo, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po.